Ito guys, may gagawin na tayo isang Samsung A51. Ang problem nito ay stuck lang sa charging. Ganito lang siya. Ayan. So, kahit tanggalin natin yung charger, hindi talaga siya nag-charge. Ayan, power on natin, hindi rin nagpa-power. Ayan. Tatanggalin natin yung charger. Tingnan natin kung andyan pa rin yung indicator. Ayan guys, wala na yung charger. May indicator pa rin na charging. So, para siyang tulala lang siya. Naka-stuck lang sa logo. Stuck logo lang siya. So, dito susubukan natin gawin kung paano natin gagawin itong unit na to. Una, ang focus pa rin tayo sa CPU. Ang gagawin natin, babakbakin natin yung CPU. Ayan, gumagamit tayo na 300. Gamit pa rin natin quick na hot air, 300 muna. Tapos switch na tayo ng 350 pag uminit ng gusto. Ayan, 350 na tayo guys. Para dito natin malalaman kung manonormal ba natin yung unit na to. Ang kadalasan nangyayari kasi nag-overheat yung yung CPU niya. Kaya nangyayari nagiging nawawala ng mga contact sa loob. So, isa lang ang option na ginagawa natin dito ay i-re-reball yung CPU. Ayan. Ito yung mga kadalasan nangyayari guys sa mga Samsung. Halos lahat ng Samsung, iisa lang ang lumalabas na error. Laging tulala. Pag tulala, wala nang ibang error dyan. Kundi CPU talaga ang laging problema. So, marami na rin akong nagawa ng mga ganito. Kadalasan talaga ay CPU. Pag una, namatay. Tapos, pag nabuhay mo, gagana siya mga ilang months. Babalik ulit yung sira. So, walang ibang solusyon dyan kundi i-reball yung CPU para mag-normal. Ayan, natanggal na natin. Ayan, marami nawala pero okay lang ito kasi mga negative lang siya. So normal lang yan na may nawawala talaga pero walang mga supply yan, walang mga gamit. So yung mga nagdikit-dikit dito, lalagyan na lang natin ng um, takpan na lang natin mamaya. Tapos gamitan natin ng yung UV light para madaling matuyo. So, kung bago ka man guys sa channel ko, I hope na makatulong sa inyo to mga solusyon na ginagawa natin. Pa-like lang ako, pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan. Yung mga ganitong sakit guys ay madalas na nakatulala sa logo, auto restart. Sa mga Samsung A50, auto restart ang madalas na lumalabas. Sa mga Samsung A51, madalas stuck sa logo ng charging. Tsaka pag pinower on mo, minsan nakatulala lang sa logo. Ayan, madalas nagkakaroon ng error ay ang CPU. Ayan. Medyo masilan lang talaga ang Samsung pagdating sa rebolling dahil sobrang nipis na mga pinout niya. Yung mga copper niya napakanipis kaya ang iniiwasan natin dito kailangan ma-perfect talaga yung pagkabunot para mabalik natin sa normal yung power. Ayan. Malinis na malinis bago natin ibalik yung CPU. Kadalasan kasi ng error nito guys, mga A51 madalas stock logo, bigla na lang siyang naghahang. Yan nangyayari puro reball, parang mga Poco M3 na rin sa mga Samsung. Yung mga Samsung pareho sila ng Poco X3 na double yung CPU, madali siyang magkaroon ng overheat kaya ang walang ibang solusyon talaga.
Ito guys, gamitan natin ng UV light para magkaroon ng tinakpan natin yung mga natanggal na pintura dun sa ibang pin out para iwas shorted, iwas grounded. Ayan. Babakbakin natin to tapos lilinisin na lang natin. Nilagyan ko ng mga takip yung mga wiring na na-open. Yan ang kailangan kasi may mga takip talaga yan. Kasi pag nilapag natin yung CPU na walang takip yan, magkakaroon ng leak yung mga pin out niya pa. Lilipat sa iba, pwede magkaroon ng grounded. Kaya minsan, pag power on natin, hindi mabubuhay. Patay siya. So, ganun yung nagkakaroon ng error. Kailangan maibalik natin sa dati kung ano yung dating ano niya, dating layout niya. Kailangan maibalik natin sa dati. Kakalat lang kasi to guys, kakalat lang yung lid pag walang takip. Ayan. Dito tayo natatagalan pag mga ganitong ano na, ganitong procedure kasi mahaba yung oras na may google natin pag nagbalik ka na sa mga dating ano niya, pin. Tiyagaan lang talaga mga ganitong trabaho guys dahil mahirap talaga pag mga CPU mahabang oras ang ilalaan natin bago natin magawa. Mas madali lang siya gawin yung mga Poco X3, mas madali i-revolve compare mo sa mga Samsung. Ang Samsung kasi napakahirap talaga i-revolve gawa ng marami pang kailangan gawin. Ayan. Ito malapit na to guys, tapos babalik na natin yung i-revolve muna natin yung CPU. $350 pa rin yung gamit natin dito sa sa soldering na gamit natin. Marami na kasing ganitong error talaga guys, yung mga Samsung madalas ganito na nangyayari. Puro rebol lang. So marami na rin ako encounter na mga nakahang. Wala tayong pinapalitan dito kundi rebol lang talaga CPU, yun ang pinaka-importante sa kanya. Nga lang, ang pagre-rebol kasi pinakamahirap. Kailangan talaga samahan mo lang ng tiyaga kasi pag hindi mo tinaga, matagal. Mahirap gawin. Tiyagaan lang talaga para madali natin, magawa natin. Minsan mga ganitong unit ay talagang madalas nasisira. Ayan, malapit na tayo matapos. Rebol na tayo. Nilinis na muna natin, tapos re-rebol na natin. Ayan, rebol na tayo. Ayan. Manipis lang ang patong ko dito, hindi ako nagpapatong na makapal kasi pag makapal minsan sumasablay pag pinasok pag binalik na natin, hindi nagpa-power. Kailangan manipis lang talaga. Minsan nga pag ang ginagawa ko yung isang pasada lang tapos tama na. Hindi ako magpapatong-patong ng makapal kasi pag makapal mahirap na ibalik sa mahirap mabuhay. Kaya parang sa akin na subok ko na pagdating sa Samsung, kailangan manipis lang talaga siya. Pag kinapalan natin yung lid, hindi nagpa-power. Ayan, manipis lang siya guys, oh. Hindi na tayo nagkapal ng tingga kasi pag makapal yung tingga, hindi nagpa-power. Kaya manipis lang para maisang salpak lang natin, gana agad. Ayan. Isang patong lang tayo dito.
Balik na natin guys para malaman na natin. Gamit ko dito ay yung Rosin Flux. Hindi ako gumagamit ng Amtech. Pag mga CPU, hindi ako gumagamit ng Amtech. Lahat Rosin Flux lang gamit kapag CPU. Mas mura kasi guys yung mas mura yung Rosin Flux, 15 15 lang, 15 lang kuha ko nito sa sa Lazada. Napakamura lang compare mo sa Flux na napakamahal. Yung original ng Flux ngayon is nasa 800 pesos. Ito katumbas 15 pesos. Dito na tayo, mas mura pa. Nga lang, mabilis dapat ang kamay mo dito dahil madali lang siyang matuyo. Pag natuyo, mahirap nang galaw-galawin. Kailangan yung hot air mo dito nakaantabay lang kung paglapag mo sa sa CPU, automatic nakasunod na kaagad yung hot air para hindi siya matuyo. Yan. Halog ng kaunti. Tapos flux ulit. Lalagyan natin ng flux sa ibabaw. Rosin Flux to guys. Gamit ko. Kita mo buong buo siya tapos nalusaw na. Tapos papatong na natin yung CPU na pangalawang CPU. Yan. Mas gustong-gusto ko gamitin yung Rosin Flux dito dahil kapit na kapit. Parang nakasealed din yung pag natuyo kasi siya parang nakasealed na rin yung CPU. Ayan. So dito na natin malalaman kung mapapagana ba natin yung stock na charging. Hindi nagtutuloy ang charging niya kahit walang charger, may indicator pa rin na charging. Dito natin malalaman kung gagana yung ginawa nating reball ng CPU. Ayaw. Tanggal, balik. Test ulit. Ayan. Ayun, nag-charge. Magtutuloy kaya ang charging? Tingnan natin. Ayun, nagbukas. Effective yung ginawa natin. Power on. Malaman natin kung magbubukas talaga siya. Dahil kanina, nung inumpisahan natin, nung tinest natin ay kahit walang charger, may indicator na charger. So, ibig sabihin, sira ang CPU niya. Ngayon, titignan natin kung mag-normal yung takbo. Kung lalabas yung menu. Ayun, gumana na guys. So, natsambahan natin. Napagana natin yung unit. Kaso nga lang, may password din natin mabuksan. So, kung bago ka man guys sa channel ko, I hope na wag mong kalimutan na mag-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan, kompleto. So, see you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.